Hello Giants! Naririto na naman po ang inyong lingkod para sa isang featured natin sa ating successful alumni. Of course, nandito po tayo sa Eastwood Residence, Montalban, Rizal. Nandito po nakatira ang ating ipipeatured. Of course, siya po ay graduate ng Bachelor of Science in Business Administration. Tara guys, punta tayo. Dito na tayo sa bahay ni Miss Chona. Tao po! Hello! Good afternoon! Makiki-istorbo. Good afternoon, Miss Chona. Hello. Ayan po ang ating ipifeatured na successful alumni from URS Rodriguez. Good afternoon, guys! Hello, Giants! This is Miss Chona Sonyo Villa, a graduate of Bachelor of Science in Business Administration, major in Marketing. Now, a freelancer, real estate broker. Meron po siyang 2 anak at ang kanyang mister po ay si Sir Jojo Villa. Hi, Ma'am Chona! Hello. Nice to meeting you again, and thank you for this kind of opportunity that we have in today. Meron pa po tayong mga alumni na i-interviewin. Of course, medyo malapit po si Miss Chona sa lugar natin, kaya siya po yung nasugod ko ngayong buwan na to. At sa mga susunod pa po, abangan nyo po yung mga iba pa po nating mga featured successful alumni. Okay po? So, with this point po, Ma'am Chona, ano po ang naging inspiration nyo towards your, as what you have in now as a freelancer po, and a graduate of Bachelor of Science in Business Administration po? Nakatulong po ba yon sa inyong trabaho sa ngayon? Yes, of course. Lahat ng mga work experience ko actually related sa course ko as marketing major. Yung first job ko I was a sales assistant, okay, sa isang immigration firm. And then yung next job ko I was a marketing officer. So same immigration firm. And then third job was in a real estate company. I was an international sales assistant. So we're handling international brokers. So most of our clients are based abroad. So we sell condos. So that was my first experience in real estate. And doon talaga ako natuto ng lahat-lahat about real estate. So before kasi, hindi negative yung thinking ko about real estate. But then nung nandun na ako, so maganda pala. So naintindihan ko kung ano yung meron sa real estate, na maganda pala yung income opportunity. And then after 2 years na international sales assistant, nagtry ako mag-apply sa JobStreet. And then I was hired by one of the owner ng the Property Forum Philippines. But ni-refer niya ako sa isang company na real estate din, and then ginawa niya ako doong international sales manager. So, and then from Galing ng journey, mapapaano talaga. Oo. So, Hanggang inline siya with your course yes. talaga. Nagamit ko talaga lahat ng mga pinag-aralan din namin sa marketing. So, pero syempre, mas mas marami tayong matututunan habang nagwo-work na talaga. So yung pinaka-actual na realidad Yes. towards na. From that point, Miss Chona, ano po yung inspiration and what have been kayo ngayon sa yung naitulong ni University of Rizal System po sa inyo pong pagiging kung ano po meron? Yes. Actually, malaki yung naitulong ng URS sa akin kasi doon ako nagsimula ng lahat yung mga knowledge na natutunan ko when I was studying. So, na-apply ko talaga siya. Yun nga, since yung major ko is marketing, so more on mga sales din. Have you been a student leader? Sa Junior Marketing Association lang kami. Anong meron nun sa junior marketing na? May mga may mga activity, mga fundraising namin. Naalala ko yung
pinapanood ng cartoons, yung Rukawa, yung fundraising namin. Okay, alam ko yan. Movie kami sa room, so Oo. fundraising namin yung activity. So ayun, and then I was one of the sa cheering squad. Ayun. Ay, So oo. intercampus, so nanalo kami dati. So and then nag-join din kami sa choral recitation. So yun, nanalo din kami noon. Panay. So from that activities, mukhang nakuha mo yung kung ano yung mga extracurricular activities na i-apply mo with your work today, lalo na yung pakikipagmingwing. Yes, socialization. Socialization Medyo sa na-improve mga- kasi yun nga, medyo nabawasan yung hiya ko. Pero ako kasi yung tao na may pagka-introvert din. Kaya yung kung tutuusin, siguro yung course ko nakatulong, introvert ka tapos marketing, di ba, sa sales. So talagang very challenging yung yung nung nag-apply ako ng first job ko. Alam mo yun yung tipong nanginginig pa yung boses ko. During the interview. Common yun. Oo, tapos yung first job ko, yun nga, taga-present. O, di ba? Ang taray, mahiyain ako, ha? As in, ayaw ko namang ganong work. Pero, wala akong choice kasi, mahirap lang talaga kami kasi. So, nung time na yon, ako yung parang inaasahan sa aming family. So, we are, 6 na magkapatid. Pagka ganun kasi na-challenge ako, sabi ko, hindi ako sumasagot. Tumatahimik na lang ako, sinasarili ko. So, parang sasabihin ko na lang, magkakaalaman na lang sa ending. Sa huli, yun. So, na-challenge ako sa ganun. And then, ayun, nung pagka-graduate ko, actually, hindi ako before pa nag-March, talagang nagre-requirement na ako kasi pressure ako sa sarili no, kailangan ko magkatrabaho na, ganoon, walang inaasahan. Tapos yung father ko kasi was a carpenter. So, naaawa na ako sa kanya, parang nung gumraduate ako, totally nag-resign na rin siya sa work. Parang kailangan niya talagang magpahinga. So, kaya yung pressure ko sa sarili ko, hindi man nila sinasabi na ganito, alam ko na yung parang responsibility. Ayun, yung mama ko tandang-tanda kung kailan yung first job ko. May yun, pero yung ako hindi ko matandaan. Yung date, alam na alam ng mama ko. Siguro, sobrang din niya, sobrang saya. So, alam kong proud sila sa akin. Hindi naman ako talaga matalino. Hindi ako matalino. Hindi ako naniniwala dun, guys. Hindi, promise. Achievers to. Promise, ma'am, hindi ako matalino. Masipag lang talaga ako mag-aral. O, tip yun, guys, ha? Kasi alam ko sa sarili ko, hirap nga ako, ayoko ng English ng subject. Yun. Tapos, ang ko lang talaga, palaaral talaga ako. Kasi pag may gusto ako, talagang pinagsisikapan ko yan. Sabihin ko sa sarili ko, kaya nung iba, kaya mo rin. Iba kasi yung yung talagang matalino na, yung nasa loob na nila, yung kahit hindi nag-aaral. Ako kasi kailangan ko pa talagang mag-aral. Kaya yun. So, ayun, yung first job ko nga, sabi ko kanina, taga-present, tinrain kami doon, nanginginig-nginig pa ako nung nasa harap. Yung pinapanood kami ng boss, okay, marami din naman kami. Yung nanginginig pa yung boses ko, pero kinakaya ko talaga. Na nga ako, yung nagpe-present, pagkapisado mo na kasi yung mga sinasabi mo, ulit-ulit mo nang ginagawa. So parang nawawala na sa una, ganun. And then pag nandun ka na, nawawala na siya. So, with regards of your family, paano mo na-handle ngayon yung may trabaho pa, and then you have your family, you have 2 kids, and of course, your husband that's still working with you. Paano mo siya na-handle? Before kasi I was a full-time talaga. So yung may boss, kailangan pumasok araw-araw. Matagal akong nag-ganon. So I was a Makati girl. So sa Makati yung first job ko. And then second job din, doon talaga ako sa Makati. And then nung napuntang Paranaque yung office. So ako yung sobrang workaholic before. So, parang importante mahalaga yung family, pero parang mahalaga din yung work ko noon. Since parang alam mo yun, yung wala pa akong naipunda, talagang darating yung time na may sakit na yung anak ko, pumapasok pa din ako. Basta nandiyan yung nanay ko. Parang importante sa akin yung work. Oo, kasi diyan nanggagaling yung pinang-support ko sa sa family. So kung wala yung work ko, 'di ba?
wala din kaming source of yung mga pangangailangan namin, kaya ganun ka-importante. Pero yung husband ko naman kasi is very supportive. Yan. Siyempre, pagka behind our success also is our husband. Oh, yes. Kasi naiintindihan niya lahat. Parang kung ano yung ko, sinusuportahan niya talaga. Yun. Kaya nga na din siya nung nag-freelance na ako, nag-agent ko na din siya. Ano, is that the same company po ba yun? Or Same company sa ngayon. Oh, okay. So, kasi yung pag-real estate kasi pala, kailangan license ka din. So, before kasi, pag 4 years graduate ka, magte-take ka ng board exam, and then pag pumasa ka, review ka lang muna sa mga review center, and then pag pumasa ka, license broker ka na. Wow. Pero ngayon, since nakikita yata ng na malaki ang kita sa real estate, ang ginawa ng course, 4-year course. Real estate management na yung course niya. Wala na yung magte-take ka lang tapos license ka na. Luckily naman, isang take lang ako pumasa. Sa inyo. How many years ka na dito sa real estate? Naging license ako 2012. Okay. So, and then nag-freelance, syempre broker, license manager, junior, ganun. Nag-handle lang ako ng mga broker before. And then may sahod, may override commission, ganun. Kaya talagang maganda yung income opportunity sa real estate. Itong bahay ko, tapos ng real estate, lahat. Ganda. Oo. So, year 2011, so ibig sabihin, ilang years na ako nag-work noon, 7 years. So, nakuha ko na yung title ng lupa ko dito. And then, 2013, napagawa ko tong bahay. Diba? Ganun kabilis ang So, with her perseverance, guys, merong mga awards and achievements, of course, ang na-receive ang ating Miss Chona Villa. Tara guys, tingnan natin yung mga achievement niya. Eto guys, sa harap namin ang awards na mga na-receive ni Miss Chona. Miss Chona, ano-anong mga awards na to at saan mo sila nakuha at paano mo sila nakuha? Yes, ito. Since nasa sales tayo, so this one, so first runner-up auction sales for fiscal year for 2021 for buong performance for the year. So, yung isa sa first runner-up ako sa pinakamaraming benta sa lahat ng sales na as a sales director ng Santa Lucia. Yes. And then this one naman, 2022, paid up sales. Ibig sabihin ng paid up, yun yung mga sales na nag-good na yung 20% within that year. So, I was the second runner-up sa lahat ng sales director. Hirap mo ni-achieve yung mga ganun. Yes, kailangan maraming benta. And this one, so second runner-up for sales director, paid up for 2020. So, ito yung bago pa lang ako nag-freelance. So, successful yung yung pag-freelance, kaya nagdire-diretso. Parang mas feel ko na siya, ay masaya pala, hawak ko yung oras ko, may time ako sa family. Ito guys, medyo mabigat siya. Ayan o. Ganda no? Ito naman, when I was in Landco Pacific Corporation, so one of the biggest company kay Pangilinan, owned by Pangilinan, yes. So, sa international sales ang hawak ko, mga broker ko na naka-base abroad. So, ayan, 213 million ang benta, di ba? 213 million in 1 year. You said also may mga certificate pa na ano yung mga certificate or recognitions or Oo, mga about sa sales din yun, mga top Okay. seller, Okay. ganun, mga quarter, mga ganon. So, talagang, maganda talaga. talagang binibigyan nila ng recognition those Yes. on the same. Tapos, syempre, may mga niya na cash. Okay. Equivalent. I-keep na natin yun. Oo. Tapos yun nga, may mga pa-incentive pa si Santa Lucia na travel. So, di ba, nakita niyo yun? Oo. Nagpunta ka So, sa ibang Japan. bansa. Japan, oo. So, qualifier kami. Actually, tatlo yung namin. Dahil nag-pandemic, 3 travel ang hindi nagamit. Oo, yung Sayang. isa pala kinonvert lang sa Boracay high-end na hotel.
Yung una dapat, Japan din dapat yun. And then yung pangalawa, kinonvert sa cash. Goal namin yun na makarating ng Japan. Kaya thankful talaga ako kay Lord. So, ano kasi ako bata pa lang ako, malapit talaga ako kay Lord. Kung ano man yung mga problem ko, iniiyak ko yun kay Lord. So, hindi naman talaga ako na nagkakamali doon sa ano ko na yun, sa ginagawa ko. Kasi guided niya ako sa lahat ng mga ginagawa ko. So, with that, Miss Chona, ano po yung maibibigay yung tips sa ating mga incoming freshmen at sa mga naghahanap ngayon ng trabaho, lalo na yung mga kagagraduate pa lang natin nitong June 30 natin. Through you, patunayan natin na kaya nating makipagsabayan sa mga kilalang school. Pero wala po yan sa school. Okay? Kayo ang magdadala. I-apply niyo lahat ng natutunan niyo. So, basta maging smart lang tayo. At saka unang-una, lagi tayo lalapit kay Lord. Pag-pray natin lahat kung ano yung gusto natin. Okay? And then, next na after mo mag-pray, kailangan may kilos. Hindi pwedeng puro pray lang tayo. Oh, guys, sana may nakuha kayong simple tips galing kay Miss Chona. Last word, ano yung maibibigay yung proverbs sa kanila? Importante is, yung golden rule lang lagi ang inaano ko. Do unto others what you want others do unto you. Okay? So, kung ano yung gusto mong gawin ng kapwa mo sa'yo, yun ang gawin mo. Basta para sa akin kasi, ang katulad din ng mga sinasabi ko sa anak ko, piliin mo laging maging mabuting tao. Hindi importante kung anong meron ka, 'di ba? Yung mga achievement mo ng mga material, dapat mas maganda yung mabuting tao ka. Yung magandang yung ginagawa mo sa kapwa. Okay? Yun lang. Okay, so yun guys. Maraming salamat, Miss Chona. So, in behalf of our campus director, Professor Florante J. Mercado, and of course, the University President, Dr. Nancy T. Pascual, and the University Director of Public Affairs, Dr. Jocelyn Gagalang, I'm your Alumni Association Coordinator, Mrs. Soberano. Maraming salamat po. Thank you! Thank you!